pagdinig ng Blue Ribbon Committee nung ako po ay hindi pa tinatanggal bilang chairman. Siguro po yung maraming sumubaybay sa atin, malalaman ninyo na napakamalaman po ng mga pangyayari. Unang-una po ay lumitaw po si Representative Toby Chanco na doon ay na-establish po natin na talaga pong yung mga insertions, ito po yung paniningit, pagsingit po nila ng mga proyekto ay sila lamang po talaga ang ma-influensyang nakakagawa nito. Binanggit po niya yung pangalan ni Saldico sapagkat nung ibigay po niya yung nilalaman ng USB, sang-ayon na rin po sa kanyang nakalap na impormasyon na binigay din po sa House of Representatives. Talaga pong pangalan ni Representative Elisaldico ang napakarami po na siya yung nakapag-park. Yun nga po ang ginagamit nilang termino ngayon, parada at saka sagasa. Ibig sabihin po ng parada, nakakapagparada sila ng mga proyekto na may kinalaman naman po, kinakasangkapan din nila yung mga lokal na representative sa lugar. Yung iba, yung sagasa naman po, ay mas matindi po yun. Talagang ipapark nila doon sa ayaw mo at sa gusto. So napatunayan po nung yan ay tinindigan po ng gobernador ng Mindoro Oriental, kung saan bali nagsanib po yung pagpapatotoo ni Representative Toby Chanco at saka si Gobernador Dolor ng Mindoro Oriental. Pagkatapos po niyan ay lumitaw po yung pagtatapat ng dalawang mag-asawa, itong mag-asawang Curly at Sara Diskaya. At yan naman po ay naging daan yung offer natin nung pangalawang pagdinig na kung saan po ay pinload natin yung idea na kung gusto po ninyong magtapat, tulungan na po ninyo kami para mas madali po ang aming trabaho at makakaasa po kayo na sa ilalim po ng Witness Protection Program. Kung inaakala po ninyong makakatulong kayo, may bibigay namin yung parang provisional immunity. Sa mga tweet, sila po ay kumagat doon at bago nga po nila ginawa yun ay sumulat sila sa akin para lang patunayan na gusto nila talaga na magsabi na ng totoo. Ganun po yung nangyari. Sila ay tumestigo, binasa nila yung kanilang salaysay na mag-asawa at doon nga po ay lumitaw. Meron pong 17 miyembro ng mababang kapulungan ang kanilang ipinagtapat na di umano ay kasangkot nga po dyan sa kung paano po nagagawa yung pagpapatupad ng flood control project. Nakapagpangalan din sila ng 10 iba't iba pang mga tao, karamihan po ay galing sa Department of Public Works at mga pribadong tao na nagkaugnay-ugnay sa ganitong gawain. Pagkatapos po niya, napansin din po ninyo yung isang kontraktor na nagpapahiram ng lisensya, ginagamit naman nila ang resources ng gobyerno. Dahil wala namang kumpanya yung district engineer, ang ginagamit niya mga tao ng gobyerno, mga makinarya ng gobyerno. Pero sa maraming pagkakataon, mga multong proyekto po na nagtuturuan po sila. Pero kahit sino pa yung nagsasabi ng totoo, sino nagsisinungaling, ang maliwanag po, talagang halos bilyong piso po ang nakulimbat nila. Yung iba po ay kanilang itinataya sa mga kasino. Nakuha po namin ng lahat ng records na ito. Kaya nga po yung isa ay na-contempt sapagkat sa harap po ng napakaraming ebidensya na tinatanggi pa niya at nagsisinungaling, gumamit pa po ng iba't ibang mga IDs para sa ganun ay maitago nila ang kanilang kagagawan. Naging malaman po at kami natutuwa na sa pangatlong pagdinig ay naging makabuluhan at very substantive po. Ang totoo niyan po ay baka hindi magtagal matapos namin ito. Ngunit sa kasamaang palad, sinasabi ko na po, marami po siguro yung nasaktan o maring naligalig, maring natakot kung nga po ay kanilang tinanggal bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala naman po tayong magagawa. Yan po yung prosesong naganap. Kamakailan lang, karang ilang araw lang ang nakararaan. Ngunit bago ko po binitawan yun, ay pinaintindi ko po na yung pong nagawa na namin ay sana wag ninyong buburahin. Sana kung sino man yung bagong liderato na tutupad sa tungkulin bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ipagpatuloy niya mula dun sa aming iniwanan sapagkat kami po may direksyon. Hindi ko po alam sila kung merong direksyong pinatutungan. Sana naman po meron para sa kabutihan po ng ating bansa. Kung po kayong malulungkot, nagkikita-kita pa rin po tayo. Salamat po.